Nakalimutan mo na ba, Isabel, na ikaw ang una kong nakita na pumasok sa aking silid tulugan. Isa kang birin, Isabel. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buhay ng isa sa mga pinakakilalang aktor sa pelikulang Pilipino, si Max Laurel, na mas kilala bilang si Zuma. Kilalanin natin ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa kanyang pagpanaw at ang kanyang naiwanang marka sa industriya ng pelikula. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Max Laurel ay ipinanganak bilang Gorgonio Maximo sa Calamba, Laguna noong Pebrero 15, 1945. Bago siya pumasok sa industriya ng pelikula, siya ay isang guro sa pisikal na edukasyon. Hindi pa man siya sumasabak sa pag-aartista, makikita na ang kanyang likas na kakayahan sa pagganap dahil sa kanyang interes sa mga teatro at mga lokal na pagtatanghal. Noong dekada 70, nagsimula si Max Laurel sa industriya ng pelikula bilang isang stuntman at supporting actor. Ngunit ang kanyang pangalang Max Laurel ay tunay na nakilala noong 1985 nang mapili siyang gumanap bilang si Zuma, ang karakter na nagmula sa comics na likha ni Jim Fernandez. Ang karakter ni Zuma ay isang half-snake, half-human na nilalang nakilala sa kanyang dalawang ahas na nakaumang sa kanyang balikat. Sa likod ng kanyang kakaibang itsura at takot na dala sa manonood, si Zuma ay naging iconic na karakter sa kultura ng pelikulang Pilipino. Ang pagganap ni Max Laurel bilang Zuma ay isa sa pinakamatagumpay at kontrobersyal na papel sa kanyang karera. Ang pelikulang Zuma, 1985, ay naging isang malaking hit sa takilya. Sa pelikulang ito, si Zuma ay isang ancient creature na bumangon mula sa libingan matapos siyang muling buhayin. Pinagbabalakan niyang ipaghiganti ang kanyang mga ninuno laban sa mga tao. Bagamat kontrabida, naging kaabang-abang at kapansin-pansin ang karakter ni Zuma dahil sa kakaibang konsepto nito at sa mahusay na pagganap ni Laurel. Dahil dito, sinundan pa ito ng isang sequel noong 1987, ang Anak ni Zuma, na nagpatuloy sa kwento ng kanyang karakter. Sa kabila ng tagumpay, hindi maiiwasan ang kontrobersya. Dahil sa maselan at madugong tema ng pelikula, marami ang tumutol at nagbigay ng negatibong reaksyon sa karakter ni Zuma. Subalit, hindi ito naging hadlang para kay Max Laurel. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito para lalo pang patunayan ang kanyang kakayahan bilang aktor. Si Zuma ay hindi lamang isang karakter na gumimbal sa takot, kundi isa rin siyang simbolo ng kahusayan at tapang sa pagganap. Matapos ang kanyang tagumpay bilang Zuma, patuloy na gumawa ng pangalan si Max Laurel sa iba pang pelikula, bagamat hindi na naulit ang katulad na tagumpay na naranasan niya bilang Zuma. Nagpatuloy siya sa kanyang karera bilang supporting actor at naging bahagi ng ilang mahahalagang pelikula noong dekada 80 at 90. Bukod sa pag-arte, nagtrabaho rin siya bilang isang fitness instructor kung saan nagpatuloy siya sa pagtuturo ng tamang ehersisyo at kalusugan sa kanyang mga kliyente. Sa kabila ng kanyang kasikatan, pinili ni Max Laurel ang simpleng pamumuhay sa kanyang mga huling taon. Lumayo siya sa limelight at mas piniling mag-focus sa kanyang personal na buhay. Noong June 11, 2016, pumanaw si Max Laurel sa edad na 71 dahil sa atake sa puso. Tahimik siyang nagpaalam sa mundo, subalit ang kanyang naiwan na alaala, lalo na ang kanyang iconic na pagganap bilang Zuma, ay patuloy na mananatili sa puso ng mga Pilipino. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Max Laurel, ang aktor na nagdala ng buhay sa nakakakilabot ngunit hindi malilimutang karakter na si Zuma. Naway patuloy nating alalahanin ang mga bituin tulad ni Max Laurel na nag-ambag ng kanilang talento upang mapayaman ang ating sining at kultura. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito,
huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga paborito nating personalidad. Salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.